ang pag-uusapan ho kasi natin, kasi isa din ho kayo sa mga nagsulong nito, Safe Spaces Act. Mukhang ang daming congressman yata ngayon, hindi ko congressman, mga politiko, hindi violate yun. Hindi yata alam yung mga probisyon ng batas. Oo, teka Mambet, ano ba muna yung pag sinabing safe spaces? Ano yun? Actually, maraming mga pagkilos o pananalita yung kasama doon sa pinaparusahan ng Safe Spaces Act. Tama ka, Angelo, isa tayo doon sa mga nagsulong ng batas na yan at isa rin ako doon sa mga actual na sumulat din noong bahagi ng mga sumulat ng IRR ng Safe Spaces Act. Kaya itong mga kandidato natin mukhang walang alam tungkol sa batas ng mga umiiral, no? Lalo na yung mga kumakandidato para sa Kongreso o para sa Senado. Ang trabaho ng mga yan ay dapat gumagawa ng batas. First and foremost, dapat alam nila kung ano na yung mga umiiral na batas sa ngayon. Tita Beth, isa sa mga nagsalita, dating congressman yung nagsabing hindi bibigyan ng scholarship ang mga hindi kagandahang babae kasi daw ang mga nurse dapat magaganda lang. Teka muna, sino ka para maghusga ng pangit at maganda? Lahat tayo nilikhang maganda sa mata ng Panginoon. Diba? At saka yung ibig sabihin ng mga ganyang klase ng statements, no? Ang ibig sabihin, yung mga babae, ang value ng mga babae ay nandun lang doon sa ganda. At saka, ano yung purpose ng mga babae? Para mag-entertain ng mga may sakit na mga lalaki? No? Kung siya ay nurse, na ganon ang magiging papel niya, paano naman yung trabaho ng pagiging nurse talaga? Hindi naman yun ang trabaho ng pagiging nurse Ganda lang ang basihan, parang ganon partner. No? Tsaka ako I really find it offensive kasi para bang nagkakaroon ngayon ng discrimination na yun. Diba? Ang lupit talaga dating congressman si Mayor Onabia dating congressman si Don Pedro. Tapos yung dito naman kaya nakakadismaya. Sa totoo lang nakakadismaya. Mambet, dito naman sa Pasig abogado yung bumanat. Oo nga. Pwede daw siyang sipingan. 'Di ba ng mga solo parents? Nakaka-insulto talaga yung sinabi ng isang kandidato, no? Para Congress din ang takbo niya Pero siya ay isang lawyer. Na ano ba yung ibig sabihin ng ganong mga salita? Na ang mga single parents na mga babae ay gustong sumiting sa mga lalaki. Hindi na-undermine yan yung totoong mga problema na kinakaharap ng mga single parents, no? Samantalang napakadami ng mga issues, napakadaming problema ang kinakaharap ng mga single parents at lalo na yung mga babaeng single parents. Na mas marami yung mga babaeng single parents na siyang nag-aalaga doon sa mga anak, no? Samantalang yung mga halimbawa kung humiwalay man, usually kasi nasa nanay yung mga anak. So kaninong problema yan? Kaninong responsibilidad yung pagpapalaki ng mga anak? Nandun sa mga nanay. Pagkatapos sabihin mo ngayon, ang gusto ng mga nanay ay sumiting sa'yo. Napakalaking insulto niyan sa mga kababaihan. Feeling niya siguro ang gwapo-gwapo niya, no? Pero gwapo ka o hindi. Pero kung gwapo ka o hindi ka dapat magbibigay ng dimiling ng mga pahayag. So, Tita Beth, ang mga parusang kaakibat ng mga paglabag? Actually, yung isa sa mga kilos, sa mga gawa na pinaparusahan ng 11313, yung Safe Spaces Act, ay yung mga statements na sexist, homophobic, no? So ang diyan, kailangan muna kasi maggawa ng magkaroon ng specific na complaint diyan sa diyan sa ginawang yan ng ating mga kandidato, no? Pero ang isa pang siguro ang mas malaking issue diyan is ano ang gagawin kasi yung ginawa nitong isang candidate for Congress na lawyer kailangan nito ang complainant. Kumbaga,
kung magkakaroon ng complainant dito, dapat isang solo parent. Isang single mother, isang solo parent, no, na ganyan ang ginawa. In the absence of that, walang kaso eh. Ganun? Yun yung problema. Kahit nag-viral at maraming nagreklamo. Hindi pwede ang inyong grupo, yung Democratic Socialist Women of the Philippines. Ang problema kasi, kahit halimbawa kasi, public crime yan eh. Opo. So, anyone? rin talagang, pwedeng magreklamo, pero paano magpo-progress yung kaso mo? Kung wala ka talagang isang tao na nagko-complain, sino yung yung complainant, no? Sino yung magsasabi sa korte? Pwedeng magsampa, pero yung tsansa na yung kaso ay pwedeng mag-prosper. So ang maganda dito is kung ano yung gagawin din ng COMELEC. Actually, dito sa binigyan na sila ng show cause order eh. Yung show cause order na yan, mahalaga yan, no? Mahalaga rin na magkaroon ng isang definitive na ruling ang COMELEC, no? Ano yung tawag ito, kanilang polisiya tungkol doon sa mga ganyan. Ang problema kasi marami yan eh. Sa totoo lang, marami yan eh. Hindi lang yan yung mga direktang nagsasalita, no? Pero yan din kasi, meron kang Safe Spaces Act, meron ka ring Magna Carta of Women, may mga batas na may iba-ibang provision na pwedeng gamitin laban diyan sa mga kandidato na yan. Pero ang pinakamaganda sana mangyari, hindi sila manalo. Maging isang statement halimbawa ng mga kababaihan na hindi kami boboto sa kahit na sino na nambabastos sa amin. Ma'am Beth, sabi nyo kayo na yung bumuo doon sa IRR, bahagi kayo ng bumuo sa IRR. Nakita na natin yung butas na yon na kinakailangan pa talaga na may isang aggrieved party na magrereklamo para mag-elevate yung kaso. Oo, kasi natural yan eh, yung kumbaga yung proseso na yan ng korte, Angelo eh. Tawag dito. Halimbawa kahit sa rape, no? Kasi public crime din ang rape. Pero kapag wala kang complainant talaga, mahina yung kaso mo. Kasi sino yung tatayo para magsabi na ako yung binastos, ako yung ginahasa, ganito yung nangyari sa akin. So, it's going to be difficult yung proving na yung kaso. Pero yun sa aspeto ng pwede bang magreklamo? Oo, pwedeng kahit na sino pwedeng magreklamo na ganyan kasi nga public crime. Okay. Yung pambabastos. Ano bang parusa bukod na may kulong ba yan? Anong mga parusang itinatadhana ng batas? Iba-iba kasi yung parusa, depende dun sa action, no? Tawag dito, iba-iba. At saka depende rin yan kung first offense ba yan, second offense ba yan. Kasi merong tayong pinag-uusapan dito na merong required na, kunyari, kung sa first offense, kailangan kang mag-undergo ng isang gender sensitivity training, no? Kailangan din yung alam mo yun, yung public service na gagawa ka ng ganung public service. So depende yan eh. So marami kasi yung actions at mga salita na pwedeng pumasok dun sa safe spaces. Depende rin yan doon sa tawag dito sa provisions ng mga ordinances ng LGU. Kasi ang Safe Spaces Act, meron siyang mandato sa mga local government units na magpasa ng mga specific ordinance doon sa kanilang locality para sa ganon ma-localize yung implementation ng Safe Spaces Act, no? So merong mga ganyan. So kung titignan natin yung batas, kailangan natin talagang suriin kung ano ba yung mga aksyon na pwedeng isampa at kung ano yung nakapataw na specific na nakapataw na penalties. Paano doon yun? Sa action na yun. Paano yun? Halimbawa, yung LGU, mayor yung nagsabi ng ganong klaseng pang-aapi, derogatory statement. Alam mo, ang isa pang pwedeng sangay ng gobyerno na pwedeng tumingin dyan, yung DILG.
Kasi ang DILG, ang kasalukuyang head ng Oversight Committee tungkol sa Safe Spaces Act. Sa susunod na meeting noong Oversight Committee na yan, i-raise natin yan, Angelo. Although pwedeng lagpas na to ng election, pero mahalagang pag-usapan pa rin yan nung Oversight Committee on the Safe Spaces Act. Para sa ganon, maging proactive tayo, no? Una, hindi na mangyari yan. Pangalawa, ang DILG mismo ay masabihan na kailangan nakilusan yung mga ganyang klase. Kasi nga tama ka, mayor yung nagsabi, LGU yung dapat nagpapatupad ng batas. Ano ngayon yung sangay ng gobyerno na mas mataas na pwedeng magsabi dun sa LGU? DILG yun. At saka mamalu, halimbawa yung nag-viral nga na sinabi niya, pwede sumiping sa kanya partner, no? Baka ang pinatutungkulan niya kasi parang kampanya yun, partner. Yung mga nasa distrito, congressman ba ang tinatakbo niya, partner? Ikaw na nanood, ikaw na nanood, na-offend ka eh. Pero hindi ka taga dun sa kanilang lugar. Halimbawa, taga-probinsya ka. Pwede ka rin bang mag-complain o pwede mag-complain yung taga doon lang kasi sila lang yung pinatutungkulan? Dahil ang Safe Spaces Act ay isang public crime, no? Ito yung People of the Philippines versus so and so. So, ibig sabihin, pag People of the Philippines versus so-and-so, kahit sino pwedeng magreklamo. Kahit napanood mo lang. Ang problema lang natin dyan, kung magpo-progress yung kaso. Siguro ganito na lang, Tita Beth, we'll find more time, para ma-discuss natin. It's about time that, mukhang nagkulang lang talaga ng information dissemination, para naman ma-warningan, hindi lang naman mga lalaki, kasi yung mga homophobic slur, remarks, yung mga pahayag na gano'n, pwede rin, di ba? Pwede rin maging basihan ng pagsasampa ng reklamo. Pwede yan. Pwede kahit na sino. Ang problema kasi natin, ang mas malalim na problema natin, Angelo at Cheska, yung internalized na misogyny, yung akala natin okay lang, akala natin tanggap yan, no? Akala natin walang problema kapag ginawa natin yun. So malaki yung kailangan nating gawin tungkol sa pag-educate ng ating publiko, ng ating mga politiko. Kaya lang kasi mas malaki yung responsibilidad noong mga tumatakbo, correct, no? Yung mga tumatakbong politiko natin dahil sila dapat yung nagpoprotekta sa mga taong bayan. Sila dapat yung nagpapatupad ng mga batas. Lalo pa kung gusto mo maging kongresista. Diba? Lalo pa. Good example ka dapat. Sige. Anyway, Tita Beth, we'll find more time para ma-discuss natin yung mga provision at kung ano yung mga parusa just to forewarn din yung ating mga kababayan. In the meantime, maraming salamat for joining us and accepting our call. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. At ma'am, just for the record, hindi ho slanderous yung pagsasabi kong sosyalista ka. Totoo yan, ha? Angelo, gagamitin ko naman yung sagot ni nung isang kandidato. Alam ko naman na joke lang yan. Uy, hindi. Hindi. Kasi sinasabi nila partner, yung the praises undeserved is a slander in disguise. Ay, ganon. Hindi pagka nakita ho ninyo ng personal si Ma'am Beth, you will think otherwise. Nalalaman yung totoo yung sinasabi ni partner. Mukhang nasa maling karir ka nga eh. Talaga ba? Sige, salamat. Thank you, Tita Beth. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Si Ma'am Beth Ang Sioko po, ang Pangulo ng Democratic Socialist Women of the Philippines.